Hi guys! Welcome back muli sa aking channel. Ito po muli si Mikey Jel. So, ayan guys, medyo matagal-tagal tayo hindi nagkita. Matagal-tagal din po ako walang upload na video. So, ngayon gagawa po ako ng pangalawang vlog ng Kalande Uling. So, ito po guys ang kailangan ko. Lumang rice cooker. Yung mga rice cooker na for disposal na. Tapos, ito, tika lang. Bakal. Marami to. Nandito lang sa ilalim. Tapos, hindi mawawala syempre ang buhangin at semento. Tapos ito, ang aking munting garapon. Para sa gitna, mamaya. So, medyo matagal po akong nawala. At ito nga po, ilang araw na ako hindi nakakapasok sa trabaho dahil may sakit. Yun lang po yun. Awa ng Diyos ay magaling na. So, ngayon, makakapag-vlog po ako. So, bukod po dito, ngayong araw na to, gumawa ako ng, kung nakikita nyo po yun. Yun, kung nakikita nyo po yan, gumawa din po ako ng malaking paso. Yan, yun po ang tatrabahuhin ko ngayong araw. So, pero ang ating video ngayon ay Kalande Uling. So, yun nga po pala guys, maraming salamat po sa lahat ng nagsusuporta sa akin. Kahit almost 1 month akong nawala, tuloy pa rin po ang progress ng aking watch hour. So, hopefully, ngayong December, ma-monetize na tayo. So, thank you po sa lahat ng nagsusupport. At yun nga guys, tayo'y humahaba na. Tara, samahan nyo po ako. 1, 2, 3, come on! So, ayan guys. Ang ating unang gagawin, since wala na pong puwet ang ating rice cooker, yan, gumamit tayo ng plastic, lalagay natin siya dito, tapos lalagyan po natin siya ng buhangin sa gilid para po hindi lumusot mamaya ang ating ilalagay na semento. So ngayon guys, ang gagawin natin ay maglalagay na tayo ng mix na semento at buhangin. So para-paraan na lang to guys, para ma-flat ko to ng ayos. Dahil hindi kasi yung kutsara dito. Flat na siya. Ngayon, ang gagawin natin, budbura natin siya ng semento. Purong semento. Para madali po siyang tumigas. So, ito guys, hintayin muna natin siyang matuyo ng kaunti. Hintay tayo ng mga kalahating oras dito. So, balikan ko kayo after 30 minutes. Ayan. So, ngayon guys, pwede na siya. Lalagay na po natin to. Natin to, kailangan po igitna natin.
So, ayan guys. Hintayin po natin ulit ng another 30 minutes. Para matuyo-tuyo. Tapos, papatungan na natin siya ng bakal. So, dyan lang po kayo guys. So, ayan guys. Tatanggalin na natin to. Pwede na to. At maglalagay na tayo ng shocks. Lalagay na tayo ng bakal. Bakal. Ito. Ayan guys, ibabalik natin. Dapat pantay lang guys. Ayan. Para maging maayos. Ganda ng bahay mo yung mga So, ayan guys, ngayon susubukan ko na tong tanggalin. Yan. Ayan. Ito po ay malambot pa. Ay, pakita ko sa inyo. Malambot pa po yan. Ayan. Tinanggal ko lang itong garapon kasi baka hindi ko na siya matanggal. So, hahayaan ko siyang matuyo ng ganyan. Lambot pa po yan. Kapit pa sa balat ko. Ang dumi. So, hayaan ko siyang matuyo ng ganyan. So, dyan lang po kayo. So, ayan na siya guys. Yan na po ang itsura ng aking ginawang kalande uling. Ayan. So, tuyo na po siya. Pwede ko na tong gamitin. So, ayan. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ganyan po siya guys. So, kung kayo po ay gagawa nito, medyo matibay-tibay po ito. Kasi ito po, alam naman natin yung rice cooker. Tsaka hindi na tayo mahihirapan pa hulma. Kasi yung iba tinutupi, yung lata, yung linso. Kasi karamihan ang gumagawa ng kalande uling. So itong lumang rice cooker na to, hiningi ko lang to. Hiningi ko lang yan sa kapatid ko. So, kung may mga kapitbahay kayo na pwede nyong hinga ng mga sirang rice cooker, yan, pwede nyong gamitin. Then guys, maraming salamat po sa inyo. At ako'y sinamahan nyo sa pangalawang pagkakataon ng aking paggawa ng kalande uling. Thank you guys.